Pinadidisqualify sa Commission on Elections o COMELEC ang isang party list group na nag-sponsor umano ng isang pa-contest sa mataas na kahoy. Bayan po yan, dyan sa lalawigan ng Batangas kung saan namigay ng papremyong kotse. Ginit ang petitioner labag ito sa Omnibus Election Code dahil campaign period na, kung saan bawal ang pagbibigay ng transportasyon, pagkain o inumin, pera o anumang bagay na may halaga. Kaya naman payo ng Commission on Elections sa mga kumakandidato para hindi maakusahan ng vote buying, huwag na lamang lagyan ng pangalan kung mamimigay ng anumang premyo. Kunin natin ang live report ni Madeline Villar Moratillo. Mads, anong party list group ito? Yes, Alex, naharap nga ngayon sa disqualification petition sa Commission on Elections ang CSWS party list dahil na rin sa akusasyon ng vote buying. Inireklamo sa Commission on Elections ang isang party list group dahil sa pag-sponsor umano ng papremyo sa isang pag-contest sa Batangas. Ayon sa petitioner na si Mataas na Kahoy Vice Mayor J. Manalo Ilagan, labag umano sa umiiral na patakaran nito dahil nagsisimula na ang campaign period. Sa petisyon ni Ilagan, sinabi nito na namigay umano ng 3 kotse ang CWS party list bilang papremyo sa isang game na tinawag nilang Last to Take Hands Off Challenge. Ito ay maliwanag na paglabag sa Omnibus Election Code ng ating bansa. During the 90 days campaign period, bawal ang magbigay kahit magpakain. Sa kanyang petisyon, iginiit ni Ilagan na dapat madiskwalipika ang nasabing party list sa darating na halalan. Na kung saan ay maliwanag at supported ng mga evidence na siya ay nagbigay ng pabuya ng 3 kotse. Iginiit ni Ilagan na personal niyang nasaksihan ng pangyayari dahil present din siya sa nasabing event. May mga larawan at video din umano siyang isinumite na magpapatunay ng aligasyon. Sinubukan naman nating makuha ang panig ng CWS party list subalit wala pa silang tugon. Sa panig naman ng Commission on Elections, sinabi ni COMELEC Commissioner Ernesto Maceda na sa kanilang kasalukuyang patakaran, nasa inaakusahan na ang burden of proof. Diyan magiging instrumental yung aming presumption. Hindi na kailangan na patunayan. Kung sino ang idinimanda, nasa kanila ang burden to disprove na sila ay nagbo-vote buying. Andun yung pangalan ng kandidato eh. Payo ni Maceda sa mga kumakandidato para hindi maakusahan ng vote buying, huwag na lang lagyan ng pangalan kung mamimigay ng premyo. Anonymously gawin mo. Pero oras na inanunsyo mo, nilagay mo yung pangalan mo doon, may tarpaulin ka doon or banner, presumptively, that's already vote buying. Pwede magpa-raffle, pero wag nyo na lang, kung gusto nyo, out of the kindness of your heart. Sa isang pahayag naman na inilabas ng CSWS party list ngayong hapon, sinabi nila na hindi pa nila natatanggap yung kopya ng petisyon kaya hindi pa sila pwedeng magbigay ng anumang komento patungkol dito. Pero tiniyak nila na sila ay sumusunod sa mga pinaiiral na rules and regulations na itinakda ng Commission on Elections. Nakatakda umanong harapin nila ang anumang petisyon laban sa kanila sa tamang forum. Balik sa inyo dyan, Alex. Okay, Mads, nabanggit ba ni Vice Mayor bakit sa kanyang bayan ginawa yung parapol? Hindi na niya nabanggit, Alex. Hindi yung event ay ginawa sa Lipa City, Alex. Siya ay Vice Mayor ng Mataas na Kahoy. Ayun, sa ibang lugar pala. Pero bakit siya nandun? Nagkataon lang na invited. Invited siya doon sa event. Ayun, invited daw siya doon sa event na yun. Nandun siya as a guest, sabi niya. Ayun. Alam ba nila kung sinong nanalo doon? O ba nga, mga ordinaryong tao yung nanalo, batay na rin doon sa mga Facebook post na nakita natin. Okay, maganda yung kasasakyan, ha? Maraming salamat sa iyo, Madeline Villar Moratillo. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa AtNet25 TV.